pinakahuling tao sa utak namin tatlo na siguradong hindi makikisimpatya sa amin kahit hindi naman kami humingi ng pakikisimpatya, si Vice Ganda. At nangyari nga po ang lahat. Ang tawag niya sa amin, bashers. Sa akin, demonyo ang tawag niya, di ba? P-pop demonyo hunters naman. Sino yung mga nandun? Ano? Ang mga bida dyan sila Christopher Min. Hindi, nakakatawa lang si Vice Ganda. Yan, tatlong tsaka na yan. Sus Mariosep naman, mga kachika. Kung kami ay tatlong tsaka, ano ka naman ngayon? Di ba? Tsaka kami. Eh, ikaw, mampintas ka kung ikaw ay merong maipagmamalaki. Di ba naman? Kaya siya nabigo. Ang akala niya rin siguro, isa siya sa mga naniniwala na kapag may warrant of arrest, kulong. Kulong. Kaya siya malungkot, hindi tayo nakulong. Oo, Di ba? Main host ng It's Showtime na si Vice Ganda. Pinagtawanan sa ginawang panlalait ni na Christopher Min at mga kasama. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Muling umiinit ang batuhan ng galit ni na Vice Ganda at ang bitiranang kolumnista na si Christopher Min na kung saan trending at viral ngayon sa mundo ng social media. Sa latest vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay muling binalikan nila ang pinagdaanang warrant of arrest ni Nanay Christie kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez mula sa libel case kay Bia Alonso. Eto, magiging masaya po tayong lahat dito. Kasi, mula po nung nagkaroon kami, pinagdaanan po namin yung warrant of arrest. May mga nakikisimpatya, meron din namang mga nambabash. Yung bashing, okay po sa amin yun. Panahon po ngayon ng social media. Matatapang naman po talaga ang mga tao ngayon na mag-post. Dahil syempre, faceless sila eh. Hindi naman natin sila kaharap. At kung anong kanilang iniisip, ba't tayo magpapaliwanag? Eh, yung gusto pa rin naman nila ang kanilang gagawin. Welcome po lahat dito. Walang pinagbabawal na bashing. Noon pong nangyari yon, ang pinakahuling tao sa utak namin tatlo na siguradong hindi makikisimpatya sa amin kahit hindi naman kami humingi ng pakikisimpatya, si Vice Ganda. At siya rin po ang pinakahuli na magiging masaya para sa akin. Pinakahuli yan. At nangyari nga po ang lahat. Di ba nakakatawa talaga? Nakakatawa talaga kasi parang, ano to? Bakit binibigyan niya ngayon ng oras ito? Bakit? Ba't nung kay MC, hindi ka kumikibo? Porque ba kami lang naman ang naglakas loob na maglantad ng totoong kwento ng pagpapahiya mo kay MC, di ba? Ba't hindi ka kumibo noon? Actually, nagulat ang lahat. Merong iniisip yung mga tao yan, magsasalita yan, kasi nagbuko niyan. Pero hindi ganito na babad talaga, binababad niya talaga yung ano niya. Kayong dalawa nga hindi pag-aano Sa akin talaga, natural. Andito tayo, mga mamamahayag tayo, nagkukwento tayo, binibigay natin ang mga detalye sa publiko. Kapag siya naman ay may punto, tayo naman ay sumasang-ayon. Pero kapag siya naman ay mali, talagang sinasansala natin. At tayo yon. Sa kanyang palagay, bashers po kami. Ang tawag niya sa amin, bashers. Sa akin, demonyo ang tawag niya, di ba? P-pop demonyo hunters naman. Sino yung mga nandun? Ano? Ang mga bida dyan sila Christopher Min. Alam mo ako naniniwala, yung demonyo hindi mo tinatawa. Ay, oo. Diba? Kasabihan ng matatanda. Kahit nga ang pangalan ng Panginoon, hindi natin dapat ginagamit sa anumang sitwasyon. Kapag talagang kailangan lang. Pasasalamat, pananalangin, yung demonyo lalo, hindi natin tinatawag. Kasi baka mamaya ikaw ang lapitan, di ba? Yun ang nakakatakot. At ikaw ang demonyohin. Tama, yun ang nakakatakot. Di ba may kasabihan nga kung minsan huwag ka magkasalita ng karma sa kapwa mo. Sa kapwa mo. Dahil magiging back to you yan. Sa iyo diba? tatalbong. Sa iyo tatalbong. Parang ganon. Ngunit hindi maiwasan ni Nanay Christie na ibinahagi ang ginawang panlalait ni Vice Ganda sa kanila na tinawag pa silang tsaka at tinawag pang demonyo si Nanay Christie na kung saan pinagtawanan na lang nila ang panlalait ni Vice Ganda. Hindi, nakakatawa lang si Vice Ganda. Yan, tatlong tsaka na yan. Sus Mariosep naman, mga kachika. Kung kami ay tatlong tsaka, ano ka naman ngayon? Di ba? Sus Mariosep, tsaka kami.
Eh ikaw, ano ba itsura mo noon at saka ngayon? Di ba tsaka kika ka talaga? Di ba naman, nakakatawa ka talaga? Oo. Mampintas ka kung ikaw ay merong maipagmamalaki. Di ba naman? Oo. Nakakaloka. Ang nakakaloka lang kasi actually ginagamit niya talaga yung ano niya. Oo, yung social media Yung social niya. media niya at Oo. saka yung ano niya, programa. yung programa niya. Kasi syempre, sino pa ba ang pinapatungkulan niya talaga? Ay, nababanggit ka. Alam mo talaga. Pinapangalanan niya. Oo. Diyos ko. Okay lang naman sa akin yun. Total naman, pagka naman ako naglalatag ng kwento tungkol sa kasalbahingan niya, pinapangalanan ko rin siya. Pero minsan gusto ko lang sana maisip ni Vice Ganda nung nagsisimula siya. No? Na gusto, mabait siya sa lahat. Alam mo yung nagsisimula, kinukuha niya yung simpatya ng lahat. Okay. Nung sumikat na siya, ba't parang hindi niya na, Tsaka Romel, tatandaan natin yung kasabihan tungkol sa hagdan. Ayun. Diba? Dalawa po ang dahilan ng paggamit natin ng hagdan. Pataas at pababa. Mahirap po lumundag. Mapipilay po tayo. Dapat malaman nating lahat na ang anumang pagbubunyi ngayon, palakpak, sigawan, magtatapos po yan. Natatapos yan eh. Ay, oo. Kahit ang pinakamaningning ng mga bituin ng araw, bumaba ang kanilang bituin. Oo. At tinanggap nila yon, di ba? Tama, hindi ba sabi nila nga ang tala ay bababa din. Bababa, Oo. oo. Alam mo nung marinig ko nga, di ba, malayo kasi ako eh. Pinapakinggan kasi ni Rosette yung may salitang demonyo. Oo. Balita ko, ang dami mo na naman doon sinasabing masasama tungkol sa akin at sa iba pang mga tao. Okay lang yan. Ganun talaga. Demonyo ka eh. Bilang isang demonyo, trabaho mo yun. Kaya dapat gawin mo yun. Okay? Ituloy mo lang yan. Kasi demonyo ka eh. You have one job. So, you better do it. Okay? Huwag mong isipin ang sinasabi ng mga tao. Ituloy mo lang yung pagsasabi ng masasama tungkol sa akin, tsaka sa ibang tao. Kasi nga, demonyo ka eh. Diba? Sabi ko, Ako yung pinapatungkulan Wala nga, niya. sabi ko, si Aling Dionisio ba yan? Kasi di ba yung si Aling, kademonyo ka, kademonyo. Di ba ganun si Aling Dionisio, di ba? Kala ko si Aling Demonyo ka, Oo, demonyo ka, kademonyo. At saka, maganda bang ehemplo na matatawag ang isang TV host na nagmumura sa ere? Ay, oo. Yan yung isa sa mga pinakaiiwasan ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Huwag kang manunood niyan, nagmumura ang host. Ay, niyan. oo. Di ba? Ganun yun. At saka diba, Nay, diba, marami nga may comment nga doon na ano pa bang hinahanap niya? Sikat siya, may pera siya, may love life siya. Nasa kanya lang lahat. Bakit nag-ano pa siya ng mga gaytong ano? Effort na effort. Yung nag-e-effort pa siya para lang sakdalin yung mga tao. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christie, ay binahagi nila ang ukol sa warrant of arrest mula sa nasabing libel case na ayon pa ni Nanay Christie na tila kulang sa kalaman si Vice Ganda pagdating sa legalidad. Ano Hindi yun? kaya siya nabigo. Ang akala niya rin siguro, isa siya sa mga naniniwala na kapag may warrant of arrest, kulong. Kulong. Kaya siya malungkot, hindi tayo nakulong. Oo, Di ba? Magiging masaya ba kayo ng lubusan sa lahat po ng basher? Kung halimbawa, kapamigaleno kami, di ba? Mas magsasaya ba kayo na ang mga taong nakukulong na hindi pa, ano yun, di ba? At saka, sabi nila, kapag tayo nasasaktan, tayo ay tao. Nakakaramdam tayo ng sakit. Pero kapag nararamdaman natin ang masaklap na kapalaran ng ating kapwa, may puso ka bilang nilalang. Ganun yun. Totoo. Di ba? Correct. Kaso, hindi siguro ito yung panahon niya, nakakita siya ng butas para gumanti sa atin. Dahil tayo lang naman talaga yung naglalakas loob na ilatag Kasi nga, yung mga kwento niya Ang turing niya kasi sa atin talaga basher. Oo, mga bashers. Pero sana naiisip na rin na buti nga, pinag-uusapan natin siya, meron siyang ginawang maganda, meron siyang ginawang pangit, di ba? Andun pa rin siya. Nabasa niyo ba yung mga komento na kaya raw nag-iingay ngayon si Vice Ganda, mahina ang benta Oo. nung kanilang concert ni Regine Velasquez
Kasi kawawa naman si Regma, dadamay pa. Oo, meron din ako Oo. na alulin na ganyan. At saka meron pa ako nakita sa Facebook na niya, merong bumili na binibenta niya na kasi hindi siya pupunta. Ayaw Alam mo niya. yung mga Kasi ang Ayaw sabi niya. raw, yung bumili ng ticket na hindi na pupunta, ang sabi raw, ay araw-araw naman nakabalandra sa Showtime. Ano pa bago na ipakikita niya? Pare-pareho lang. Parang same banana. Oo, ayan. Oo. Naglalabasan na. Hindi niya sa cloud ngayon to. Hindi natin mapipigilan kung ano-anong lalabas dito. Pero sana talaga, alam mo yun, wag na siyang mag-effort para lalo na sa'yo. Kasi, Ay, okay lang sa akin yun. Okay lang sa akin yun. Hindi niya ako kailangan. Mas hindi ko naman siya kailangan. Dapat siya ang magbantay sa kanyang love life. Ay, oo. Diba? Bantayan mo na lang ang love life mo. Ayaw mo ba yan? May nagmamahal sa'yo. Oo. Si Ayon Perez na kapag nalulungkot, ikaw din naman ang gumagamot. Ano ba ang makapagpapasaya sa'yo? Ano ba ang gusto mo? Tanungin mo na lang siya. Yun ang dapat mong bantayan. Yung love life mo. Yung iyong kalusugan. Ay, oo. Kasi Masama yung ganyan na puro negatibo ang tumatakbo sa utak mo. Alam mo naman, ang stress, diyan nagsisimula ang lahat ng sakit, meron ka pa namang dinaramdam. naku, mahirap Di yun. ba? Yung kalusugan mo, yung mental health mo, alagaan mo yan. Basta kayo na lang, mag-alagaan kayo ni Ayon Perez. Okay. Di ba? Tama. Nakakaloka. Ba't pati kami ang inaano mo? Di ba? Kayong dalawa na lang. Siguro baka natutuwa siya siguro pag tayong tatlo ang inaano niya, di ba? Hindi, kasi nakakita nga siya ng butas. Kaya nga. Kasi nga, yung lahat ng kwento na nakararating sa atin, wala naman naglalakas loob eh. Tayo lang naman tayo naglalatag nun. Lalo yung kay MC. Wala. Nilabas natin yung tunay na istorya. Walang kumampi sa kanya nung panahon na yon, kundi yung kanyang mga tagahanga niya. Yes. Diba? Sa dulo nga ng kwentuhan ni Nanay Christie, ay hindi na nila ikinumpara ang kanilang sarili kung gaano at sino si Vice Ganda. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Basta dito po, mga kachika at mga kapatid, malalaman po natin talaga na, Diyos ko, sino ba naman kami kumpara sa kanya? Ang taas-taas mo na, di ba? Sa'yo na ang lahat. Sa'yo na nga, pilim-pili na nga lahat na sa'yo na. Correct. Ano pa ba ay pinagsisintir ng kalooban mo? Yung hindi kami nakulong? Yung nagkamali ka sa inaasahan mo? Asos, 3 tsaka, sabi niya. Oo. Ang ganda-ganda mo. Di ba? Ito yun. Yung tatlong tsaka biglang buwak, 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 buwak. Tatlong tsaka, magpakitaan nga tayo ng mga before and after. Ay, oo ba? Alam mo, Kanina lang may kwento tayong narinig, di ba? Nako, ibang-iba si Vice noon. Patabi-tabi lang kay OJ Diaz yan. Di ba? Sabi, ibang-iba itsura. Ang payat na ang itsura, ganito, ganyan. oo, iba talaga yun siya noon. Naku, nung nawala siya doon sa line na yon, araw-araw magkasama kami. Kasama si Lito. Oh. Diba? Alam mo Ay, yun? Andrea? Oo. Nilaraket siya. Oo, kasi magkasama kami. Tapos susunduin ako ni Lito. Tapos nandun na siya sa harapan. Tapos sino? Si Vice ba yan? Gumagano ako. Kasi iba yung mukha niya noon. Ano? Sige, describe mo nga. Ano itsura ba niya noon? Nung wala pang mga Kasi diba, inaayos. dun makita ko siya, siyempre wala siyang wig, diba? Wala siyang makeup. Ang buhok niya maiksi, diba? Na parang military cut. Yung parang Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!